Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Kung gusto nyo po ng mga true horror story, maari po kayong bumisita sa Mga Kwento ni Kuya Gio. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-86 na kabanata. Ang lubos na pagmamahal kay Kathy. Nagulat na napatingin ang lahat kay Kathy. Nagkasama na sina Kathy at Alex dati. Babe, ito ba ang ex-boyfriend na ikinukwento mo sa akin? Tanong ni Simon, na naglakad papunta kay Kathy. Oo, siya iyon, sagot niya sabay ngisi, kay Alex. Tumawa ng mayabang si Simon, at humarap kay Kelly. Kelly, wala kang ideya kung anong klaseng boyfriend, ang makukuha mo sa kanya. Isasama ka niya sa isang fast food, at kung magkakaroon ka ng kwarto, ito ay ang pinakapangit at pinakamura. Magiging special ka ba sa ganyan klaseng boyfriend? Napangiti si Simon na may pagmamalaki. Nang makita niyang nakasimangot si Kelly ay lalo siyang mas natuwa. Tama, sabi ni Kathy, na naglalakad para tumabi kina Kelly at Alex. Tumingin siya kay Alex na may malamig na ngiti. Ang talunan na ito, ay laging sumusunod sa akin na parang aso. Lagi siyang nagpupunta sa akin, pagkatapos ng klase. Makikipag-usap, at magkukwento ng mga nakakatawang bagay. Noong nagkasakit ako, hindi ko sinabi sa kanya, pero dumating siya na may dalang pagkain, para sa loob ng 1 buwan. Ngunit pagkatapos ay napagod siya, at walang ginawa sa loob ng 6 na buwan. Kahit magalang si Kelly, ay hindi niya maiwasang magalit. Umalis ka nga sa harapan ko, sabi ni Kelly. Pinsan, ang init ng ulo mo, nakangiting wika ni Simon. Nagsasabi lang kami ng totoo. Kung hindi ka naniniwala, itanong mo sa kanya. Alam ni Kelly na mahirap lang si Alex, at maaaring may basehan ang mga sinabi ni Kathy sa katotohanan. May tiwala si Kelly kay Alex. Ang lalaking naglakas loob na bumangga sa grupo ng mga tao, noong gabing iyon, ay tiyak na hindi katulad ng inilalarawan ni Kathy. Hindi kayo naniniwala sa akin, tama ba? Tanong ni Kathy. Inilabas ni Kathy ang kanyang cellphone. Sinave ko yung message niya nung magkasama pa kami. Wala akong ibig sabihin. Hindi ako ang nangungulit sa kanya. Gusto ko lang ipaalala kung bakit ayaw ko sa kanya. Binuksan ni Kathy ang chat history ni Alex. Hayaan niyo ako na ipakita sa inyo ang mga sinabi niya sa akin sa nakaraan. Nagsimula siyang basahin ito ng malakas. Kathy, kamusta ang pagtulog mo? Ang mga tindahan sa labas ng paaralan ay sarado na, kaya sumakay ako ng bus para bumili ng pagkain sa iba. Nang makabalik ako, wala akong makita na pwedeng magdala ng pagkain para sa iyo. Nagpatuloy si Kathy sa pagbabasa. Kulang pa ang pera ko para makabili ng makeup na gusto mo. Pero huwag kang mag-alala. Sigurado naman na ibibili kita. Naghuhugas pa rin ako ng plato sa restaurant, at nakahanap na ako ng delivery part-time jobs. Napangiti si Kathy habang binabasa ang kasunod na mensahe. Kathy, dahil sinabi mo na ayaw muna kumain sa kantin, dadalahin kita sa snacks bar, medyo mas maayos doon. Dahil marami silang customer sa loob ng 3 araw, magbibigay sila ng 20% discount para sa lahat. Nakapalibot ang lahat kay Kathy, nakatingin ang mga ito sa kanyang cellphone, habang binabasa niya ang mga mensahe. Habang nagbabasa siya, tumingin siya sa mukha ni Alex. Nakita niya na sobrang seryoso ng mukha nito, kaya naman, mas lalong na proud siya sa kanyang sarili. Nasasaktan si Alex. Hindi niya pinagsisisihan kahit isang salita na kanyang isinulat. Ipinadala niya ang mga mensahe na iyon, dahil sila ay mayroon pang relasyon, at mahal na mahal niya ito. Ang lahat ng kanyang isinulat ay mula sa kanyang puso, kahit na ito ay nakakatawa ngayon. Galit rin siya, dahil ang lahat ng mensahe na iyon, ay nagpapaalala sa pagmamahal na kanilang pinagsaluhan. Hindi niya naiintindihan, bakit ginagamit ni Kathy ang mga ito para ipahiya siya sa lahat. Ngumiti si Kathy. Ang kanyang mga salita, ay parang kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso.
Pakinggan nyo ito, sabi ng isang lalaki, habang kinuha ang cellphone sa kamay ni Kathy, at binasa ang mensahe. Kathy, marami ka bang iniisip? Iniisip mo ba ako, katulad ng pag-iisip ko sa iyo? Binasa pa nito ang susunod na mensahe. Kathy, ngayon ko lang naisip na kamukha mo ang paborito kong artista na babae. Sobrang swerte ko na maging kasintahan ka. Ang lahat ng tao sa mundo, ay baka nagseselos sa akin. Kumakain lang ako ng isang beses sa loob ng isang araw, para makaipon ng pera, at makabili ng cellphone mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Kung ang bagong cellphone ang makakapagpasaya sa iyo. Kaya sulit pa rin, na hindi ako kumain ng 3 beses sa isang araw. Nakakainis, sagot ng isang lalaki. Nang matapos na mabasa ang mga mensahe, tumawa sila ng malakas, habang nakahawak sa mga kani-kanilang tiyan. Ibinalik na ng binata ang cellphone kay Kathy. Kelly, ngayon alam mo na kung anong klaseng tao ang kasama mo ngayon. Bahagyang kumurap ang tingin ni Kelly, ngunit may tiwala pa rin siya kay Alex. Kahit sa lahat ng kanyang mga narinig, siya pa rin ang isang lalaki na karapat-dapat na habulin. Babe, ipinakita mo sa amin kung gaano siya nakakatawang aso. Sabi ni Simon, habang nakangiti na nakaakbay sa baywang ni Kathy. Ngayon sabihin mo sa lahat kung ano ang gusto mo. Ayokong maugnay sa kasuklam-suklam na basurang ito. Napatingin ang lahat kay Kathy nang may interes. Noong kayo pa ni Alex, pinayagan mo ba siya ng anumang bagay? Babe, huwag kang mag-alala. Matamis na sabi ni Kathy kay Simon. Sa tingin mo ba, ay hahayaan ko siyang pagsamantalahan ako? Lumingon siya kay Alex na may bakas ng kasamaan sa kanyang mga mata, habang sinasabi niya. 1 taon ko siyang kasama, pero bukod sa hinayaan kong hawakan niya ang kamay ko, wala pa akong ginawa sa kanya na kahit ano. Magkasama man kami sa isang kwarto, natutulog ako sa kama niya, at sa sahig siya natutulog. Kung may gagawin siya na kahit ano, makikipaghiwalay ako sa kanya. Sa loob ng 1 buong taon, hindi kayo nagkasama sa kama. Ang aking kasintahan at ako, ay nagkasama sa kama, pagkatapos lamang ng 1 buwan. Sabi ng isa pang lalaki, magkahawak lang sila ng kamay, sa loob ng 1 taon. Ang lalaking ito, ay isang walang kwentang talunan. Napatingin ang lahat kay Alex, habang kinukutya siya. Malakas na tumawa si Simon, at sinabi. Hindi ko inaasahan iyon, habang yumakap kay Kathy. Akala ko expert siya sa pagkuha ng mga babae, pero duwag pala ito. Ngumiti siya kay Alex. Nakasama mo siya ng 1 buong taon, at hindi mo nagawang matulog sa tabi niya. Sinubukan mo rin ba? Nakasama ko siya sa pagtulog, pagkatapos ng ilang linggo lang. Habang nagsasalita, ay iniyuko ni Simon ang ulo para tingnan si Kathy. Niyakap niya ang bewang ni Kathy, at sinabing, halika babe. Mariin niya itong hinalikan, sa harap ng lahat. Nang matapos sila, lihim na pinunasan ni Kathy ang laway sa kanyang bibig, at nahihiyang sumulyap kay Simon. Babe, hindi naman masama ang husay mo sa paghalik. Pero, sayang ang 1 taon mong, kasama ang talunan na ito. Hindi ko pa rin maintindihan, sabi ni Simon. Tumingin ulit siya kay Kelly, at ngumuso ng masama. Hoy Kelly, inaamin ko na mas matalino ka kaysa sa akin, pero grabe ang taste mo sa lalaki. Sasayangin mo ba talaga ang iyong sarili, sa taong walang pera at walang kwenta? Galit na galit si Kelly. Hindi siya naniniwala na si Alex ang uri ng lalaking inilarawan ni Kathy. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya, at mahinang nagtanong. Totoo ba ang mga sinasabi ni Kathy? Kahit sa history ng chat, hindi siya naniwala. Matalino si Kelly. Sa isip niya, siguradong may magandang dahilan si Alex sa kanyang pag-uugali, at kung itatanggi niya ang lahat, papanig siya dito. Walang sinabi si Alex. Sumulyap lang siya kay Kelly, at nagsimulang sumakit ang puso ni Kelly sa reaksyon ni Alex. Inaamin niya ito. Pero may dahilan ka sa lahat ng ito, di ba? Tanong ni Kelly, na nananabik na marinig ang pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Walang sinabi si Alex, at ipinikit lang ang kanyang mga mata. Tumanggi siyang, itanggi ang pagmamahal kay Kathy noon. Ayaw din niyang mas lalong mahulog ang loob ni Kelly sa kanya. Sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, naghinala na siya na masyado na itong napapalapit. Napakagatlabi si Kelly, habang masama ang tingin kay Alex.
Dahil sa ugali nito, nahihirapan siyang sabihin kung anong klaseng tao siya. At ako ang nang-iwan sa kanya, pagmamalaki ni Kathy habang nakatingin kay Alex. Mukha siyang miserable. At kahit na itinapon ko na siya, parang tuta pa rin na laging nakasunod sa akin at nagmamakaawa na bumalik ako sa kanya. Pero hindi ko na siya pinansin, kaya nga nagulat ako nang makita ko siya dito. Nang makita ni Kathy na pumapabor ang sitwasyon, kagaya ng inaasahan niya, at makita ang magandang hitsura ni Alex, ay labis siyang natuwa. Nanunuya siya para lalo pang madagdagan, at siguraduhing magagalit si Kelly kay Alex. Sa ganoong paraan, itatapon siya ni Kelly, at mawawalan siya ng pera. At kung wala na siyang pera, hindi na niya mapapanatili ang relasyon nila ni Debbie, sa isip niya. Para lang makipagbalikan sa akin. Sinubukan niyang magpakitang gilas sa aming paaralan, mataling na sabi ni Kathy, sabay turo kay Alex. Niyayan niya akong kumain sa Chez Laurent, at nag-donate ng pera sa charity. Marami rin siyang biniling damit sa akin, tapos sinubukan niya akong lasingin at isama, sa isang hotel. Siya ay ganap na walang kahihiyan, at maswerteng nakaligtas ako. Walang hiya ka, sigaw ng isang lalaki. Ang mga katulad mo, ay dapat nasa kulungan. Ang lahat ay sinigawan si Alex. Ang kapal ng mukha mo. Nanlamig ang puso ni Alex. Para makaganti sa kanya, nagsisinungaling si Kathy. Siya ang gustong kumaladkad sa kanya sa banyo ng Angel Bar. Totoo ba ang lahat ng iyon? Tanong ni Kelly na nanginginig ang boses. Tumutulo ang mga luha nito, sa kanyang mukha. Nasasaktan si Alex sa kanyang nakikita kay Kelly. Ngunit hindi na ito hinayaang mapalapit pa sa kanya. Tahimik lang siyang nakatingin kay Kelly, hindi umiinik ngunit ang puso niya ay nagdurusa rin tulad niya. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.